Gusto niyo ba pumunta sa lugar na payapa at tahimik pero hindi boring kasi sobrang daming activities? Tara, samahan niyo ako. Medyo exciting nga lang yung biyahe papunta kasi paakyat na to ng bundok kaya medyo mabato at mababaw na yung tubig. Pero pagdating naman dun sa tuktok, malalim na yan. Kapag nakita niyo na yung mga kubo na yan o yung bato na may puso, ibig sabihin nakarating na tayo sa J Camp located dito sa may sitio Inigan, Rizal. Sa entrance, sasalubungin naman tayo nila Kuya Danny o ni Ate Gina para magbayad ng entrance. 50 pesos lang yung day tour at 100 pesos naman kapag overnight. Kung may dala kang tent, pwede ka na dito sa may veranda nila na may libre pang hammock. Kung wala naman, pwede ka naman magrenta ng small kubo na kasya na yung 2 hanggang 4 na tao o yung malaki nilang kabanan na halos kasya na yung buong barangay. Meron tong 2 bedrooms, tapos may libre na ring hammock at napakalawak na veranda. Siyempre dahil solo camper lang ako, pinili ko na dito sa may bungad para kitang-kita ko yung view, tsaka malapit lang ako sa ilog. Malawak at malinis ang CR nila dito. May access ka na rin para sa common kitchen at pwede ka na rin makagamit ng libre. Basta lilinisin mo lang yung ginamit mo. Pwede ka sa kanilang magpaluto, lalo na yung bestseller nila na biko o kaya yung nilupak. Pwede rin na manguha kayo ng buko, fresh na fresh yan galing puno. O higit sa lahat, pwede rin kayo mamingwet ng sarili nyong ulam na isda. Magdala lang kayo ng sarili nyong fishing rod o kaya fishing net. Nagpapababa pa nga lang ako ng kinain ko dito sa may swing nang narinig ko na yung mga kasabay kong mag-camping at mukhang mag-water activities na sila. Kaya naisipan ko na rin bumaba at humiram nitong libreng life jacket. Medyo malalim din kasi yung gitna ng ilog. Ito na nga at sumulong na nga ako sa may ilog kasi nahihirapan ako magdesisyon kung anong uunahin, kung magbabalsa ba ako o sasakay na ba ako ng kayak or sasabay ako dun sa iba na nagbo-boat ride, which is magtutour kayo dun sa buong ilog. At ang final decision ko nga ay magkayak, lalo na't bibihira lang ako makasakay nito. Marunong naman ako, yun nga lang since wala akong masyadong kasabay, walang nakapagsabi sa akin na baliktad pala yung pagkakasakay ko sa kayak. Tapos maliban pa doon, sobrang babaw pa sa pangpang ng pagkakasakay ko, kaya hirap na hirap akong iusog siya para masagwan. Ito na rin pala yung ginagamit nila para makatawid ka sa kabilang pangpang. Doon lang kasi may tindahan. Kesa naman na maglakad ka ng napakahaba para lang makapunta ka doon sa mababaw na parte ng ilog. Pagkatapos nga ng mga water activities, naisipan ko na mag-hike. Nainggit kasi ako dito sa mga trail runners na to. Grabe, nagmamarathon sila. Kaso hindi pa kaya yan ng sistema ko ngayon. Sa paglilibot ko nga, nakarating na ako dito sa katabing campsite. Meron sila ditong bonfire. At ang ganda rin ng lugar, ang ganda ng spot. Para siya yung bahay sa mga fairy tales. Kaya next time sigurado, itatry ko rin dito. At dito ako na sorpresa, meron silang coffee shop sa tabing ilog. At sa baba naman ito, pwede ka na makatawid dun sa kabilang pangpang. Dun maraming tindahan, tsaka meron ding iba pang campsite. Nakakita ako ng kabayo dito at nagtanong ako sa mga tao kung pwede ako mag-horseback riding. Kaso maarte raw tong kabayo na to at gusto yung amo lang daw niya. So, sobrang nalibang ako kakagala, hindi ko na malayan magagabi na. Kaya bumalik na rin ako sa campsite nang sa ganon makapagpahinga na.
Ganito naman ang itsura ng campsite pagdating ng gabi. Sobrang tahimik, payapa, at ang lamig ng hangin, kaya ang sarap ng magpahinga. At yan, dinalaw na nga ako ng antok, kaya matutulog na ako and see you on my next trip.